Mayroon akong isang katanungan para sa'yo at gusto kong sagutin mo ito ng tapat kahit sa iyong sarili lamang. Noong huli kang nagkasakit, kahit maliit lang, kahit simpleng sakit ng ulo o pagod na hindi nawala sa loob ng maraming araw, nagpunta ka ba agad sa doktor? O hinintay mo muna? Inisip mo bang malalampasan mo rin ito? Sabi sa sarili mo, kaya ko pa ito. Lalaki ako. Kung nakilala mo ang iyong sarili sa mga salitang iyon, hindi ka nag-iisa. At ang katotohanan na iyon, ang simpleng gawin ng paghihintay, ng pag-iwas, ng pagiging tahimik tungkol sa sariling kalusugan, iyon mismo ang paksain natin ngayon. Sapagkat ayon sa mga siyentipiko, mga cardiologist, psychologist at mga doktor na naglilingkod sa milyon-milyong pasyente sa buong mundo, ang ugaling iyon ay hindi simpleng katangahan o pagpapabaya. Ito ay may malalim na ugat sa pisyolohiya, sa kultura, sa psikolohiya, at maging sa kung paano itinuro sa atin ang kahulugan ng pagiging lalaki. At ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang lahat ng iyon, ng malinaw, ng mapagmahal at ng siyentipiko. Ngunit bago tayo magpatuloy, may isang tanong ako para sa iyo na gusto kong sagutin mo sa komento. Mayroon ka bang ugaling ipinagpaliban ang isang bagay na may kinalaman sa iyong kalusugan kahit alam mong kailangan mo na itong harapin? At kung oo, anong dahilan ang binalik-balikan mo sa iyong isipan para bigyang katwiran ang paghihintay mo? Sagutin mo ito ng tapat dahil ang iyong sagot ay maaring makatulong sa ibang lalaki na nagbabasa ng mga komento sa ibaba ngayon. Simulan natin sa isang katotohanang maaring magulat sa iyo. Ayon sa isang malawak na pag-aaral na inilathala sa Journal of Health Psychology, ang mga kalalakihan sa buong mundo, anuman ang kanilang lahi, kultura o antas ng edukasyon, ay may mas mataas na posibilidad na mamatay mula sa mga sakit na maaaring mapigilan kaysa sa mga kababaihan. Hindi ito dahil mas mahina ang katawan ng lalaki. Hindi ito dahil mas mapanganib ang buhay ng kalalakihan sa likas na paraan. Ang pinakamalaking kadahilanan, ayon sa mga mananaliksik, ay isang bagay na mas simple at mas nakakalungkot. Ang mga lalaki ay hindi nagpupunta sa doktor hanggang sa huli na ang lahat. Isipin mo yun sandali. Hindi sila namamatay dahil walang lunas. Hindi sila namamatay dahil walang paraan upang malaman. Namamatay sila dahil naghintay sila. At naghintay sila dahil, sa loob ng maraming taon ng kanilang buhay, natututo silang maging tahimik tungkol sa sakit, tungkol sa pagod, tungkol sa pangangailangan ng katawan nila. Ito ang unang bagay na hindi pinapansin ng maraming kalalakihan, ang sariling katawan nila. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng katamaran o kapabayaan. Ito ay resulta ng isang komplikadong sistema ng pagtuturo, ng kultura, ng pamilya, ng lipunan, na mula pagkabata ay nagturo sa kanila na ang pagiging matapang ay nangangahulugang hindi nagrereklamo, hindi nag-aalala at hindi nagpapakita ng kahinaan. At ang pagpunta sa doktor? Para sa maraming lalaki, kahit ngayon pa, pakiramdam nila ito ay isang pagpapakita ng kahinaan. Ngunit narito ang siyentipikong katotohanan, ang katawan ng lalaki, ang pisyolohiya nito, ang hormonal na sistema nito, ang emosyonal na kapasidad nito ay hindi dinisenyo para sa katahimikan. Dinisenyo ito para sa komunikasyon, para sa pakikinig at para sa pag-aalaga. At kapag hindi ito ginagawa, nagbabayad ang katawan ng napakataas na presyo. Pag-usapan natin ang tungkol sa sistema ng katawan ng lalaki, ng may respeto, ng may kahusayan, at ng may layuning talagang maunawaan ng bawat isa. Ang katawan ng tao, lalaki man o babae, ay isang kahangahangang makina ng komunikasyon. Ang bawat cell, bawat organ, bawat sistema ay may paraan ng pagpapahayag. Kapag may sakit, nagpapadala ang katawan ng mga signal. Kapag nag-aalala ang isipan, nagbabago ang ritmo ng puso. Kapag tumatanggap ng stress ang nervous system, nagre-release ng hormones ang adrenal glands. Lahat ng ito, lahat ay paraan ng katawan na nagsasabi, pakikingan mo ako. Ang nervous system ng tao ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi na mahalaga nating maunawaan. Ang una ay ang sympathetic nervous system, ang tinatawag nating fight or flight response. Ito ang aktibo kapag nararamdaman ng katawan ang panganib o stress. Ang puso ay tumitibok ng mas mabilis, ang mga kalamnan ay nag-aayos para sa aksyon, ang adrenaline ay bumubuhos sa dugo. Ang pangalawa ay ang parasympathetic nervous system, ang rest and digest response. Ito ang aktibo kapag ligtas, panatag at lumalago ang katawan. Para sa isang lalaki na palaging nasa loob ng fight or flight mode dahil sa trabaho, sa presyo ng lipunan, sa mga alalahanin na hindi niya sinasabi, ang katawan niya ay patuloy na nagre-release ng cortisol, ang pangunahing stress hormone. At kapag mataas ng mataas ang cortisol sa loob ng mahabang panahon, nagsisimulang mangyari ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. Nagbabago ang presyo ng dugo,
nagbabago ang antas ng testosterone, naapektuhan ang kalidad ng tulog, humihina ang immune system, at unti-unti, nang walang malinaw na babala, nagsisimulang magkaproblema ang puso, ang metabolismo, at maging ang isipan. Ito ang nakakatakot na katotohanan ng stress. Hindi ito biglang papatayin ka. Dahan-dahan kang nanghihina, at sa panahon na dahan-dahan kang nanghihina, halos hindi mo ito napapansin dahil natutunan mong balewalain ang mga babala ng katawan mo. Ang doktor na si Rodrigo de la Cruz, isang internist na may higit sa 20 taon ng karanasan sa paglilingkod sa mga pasyenteng lalaki, ay minsan nagsabi sa isang medical na conference, "Ang karamihan sa mga lalaking pumupunta sa aking klinika ay pumupunta ng huli na. Hindi dahil hindi nila alam na may mali, alam nila. Pumupunta sila ng huli dahil natutunan nilang huwag makinig sa kanilang sariling katawan. Natutunan nilang ang sakit ay kahinaan. At ang pinakalungkot? Ang karamihan sa kanila ay sasabihing dapat pala naparito na ako ng mas maaga." Iyan ang katotohanan gusto kong marinig ng bawat lalaki na nanonood ngayon. Hindi ka magiging mas matapang sa pamamagitan ng pag-iwas. Magiging mas matapang ka sa pamamagitan ng pagpunta. Sa pamamagitan ng pakikinig. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili mo. Ngunit ang pisyolohiya ng katawan ay isa lamang bahagi ng larawan. Pag-usapan natin ang tungkol sa isang bagay na mas malalim, mas personal, at madalas ay mas mahirap tanggapin para sa mga lalaki, ang emosyonal na mundo ng kalalakihan. Maraming taon na ang lumipas mula nang magsimulang pag-aralan ng mga siyentipiko at psychologist ang tanong na ito. Bakit mas mahirap para sa karamihan ng kalalakihan na ipahayag ang kanilang mga emosyon? Bakit mas mataas ang rate ng depression sa mga lalaki, ngunit mas mababa ang bilang ng mga lalaking naghahanap ng tulong para sa mental health? Bakit maraming lalaki ang nakakaramdam ng pagkabigo, kalungkutan o pagkawala ng layunin, ngunit nananatiling tahimik tungkol dito? Ang sagot ay hindi simpleng ganun talaga ang lalaki. Ang sagot ay mas komplikado at mas mahalaga kaysa iyon. Sa loob ng ating utak, mayroong isang bahagi na tinatawag na limbic system, ang emosyonal na sentro ng utak. Ito ang responsable sa pagpuproseso ng mga emosyon, sa pagbuo ng mga alaala na may emosyonal na nilalaman, at sa ating kakayahan na maramdaman ang koneksyon sa iba. Ayon sa mga neuroscientist, ang limbic system ng mga lalaki at babae ay gumagana ng halos kapareho. Pareho silang may kakayahan para sa malalim na emosyon, para sa empatya, para sa pagmamahal, at para sa pagdurusa. Ang pagkakaiba ay wala sa kakayahan. Ang pagkakaiba ay nasa pagsasanay. Mula pagkabata, ang mga batang babae ay madalas na hinihikayat na pag-usapan ang kanilang mga damdamin. Anong nararamdaman mo? Tinatanong sila, binibigyan sila ng espasyo para sa luha. Binibigyan sila ng mga salita para sa kanilang emosyon. Ang mga batang lalaki naman ay madalas na tinuturuan ng kabaligtaran, hindi layunin, hindi masamang intensyon ng mga magulang, kundi dahil ganoon ang kultura na naipasa sa kanila. Huwag umiyak, maging matatag, lalaki ka. At unti-unti, natututo ang isang batang lalaki na itago ang kanyang emosyonal na mundo, kahit hindi naman niya ito gustong gawin. Ang resulta, isang lalaking nasa loob ng isang emosyonal na kulungan na siya mismo ang nagtayo. At ang emosyonal na kulungang iyan, ang kawalan ng kakayahang ipahayag ang mga damdamin, ang kawalan ng ligtas na espasyo para maging mahina, ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng katawan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard School of Public Health, ang mga lalaking may mataas na antas ng emotional suppression, iyon ay ang patuloy na pagtitimpi ng kanilang emosyonal na karanasan, ay may mas mataas na panganib ng cardiovascular disease, hypertension, at maging ng ilang uri ng cancer. Hindi ito metapora, ito ay pisyolohiya. Ang emosyon ay may pisikal na katotohanan sa katawan. At nandito tayo sa isa sa mga pinaka hindi pinapansin na aspeto ng buhay ng lalaki, ang kanyang mga relasyon. Hindi lang ang relasyon sa kanyang partner. Ang relasyon niya sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pamilya, sa komunidad niya. Sapagkat ang isa sa mga pinakamalaking natuklasan ng agham ng kalusugan sa nakaraang 20 taon ay ito. Ang kalidad ng iyong mga relasyon ay isa sa mga pinakamalakas na tagpagpabatid ng iyong kalusugan at mahabang buhay. Ito ang tinatawag na social determinants of health, ang mga panlipunang kadahilanan na humuhubog sa ating kalusugan. At sa lahat ng mga salik na ito, ang loneliness, ang kalungkutan, ang pagiging nag-iisa, ay isa sa mga pinakamapanganib. Ayon sa pananaliksik ni Dr. Julian Holt Lonstad ng Brigham Young University, ang kronikong loneliness ay may parehong epekto sa kalusugan bilang ang paninigarilyo ng 15 sigarilyo sa isang araw. Hindi ito eksaherasyon. Ito ay resulta ng maraming taon ng pag-aaral sa daan-daang libong tao.
At ang mga lalaki, sa lahat ng demographic group na pinag-aralan, ay kabilang sa mga pinakamalubhang na apektuhan ng loneliness. Kahit sila ay kasal, kahit sila ay may trabaho, kahit sila ay may pamilya. Bakit? Dahil ang panlabas na presensya ay hindi katumbas ng tunay na koneksyon. Maraming lalaki ang napapalibutan ng mga tao, sa trabaho, sa bahay, sa mga grupo ng mga kaibigan, ngunit malalim sa loob nila, nakakaramdam sila ng pagkabukod tangi. Walang taong tunay na nakakaalam ng kanilang pinaglalabanan. Walang taong tinatanong sila ng taimtim. At hindi nila alam kung paano humingi ng tulong dahil natutunan nilang hindi humingi. Ito ang pangalawang bagay na hindi pinapansin ng maraming kalalakihan, ang pangangailangan nila para sa tunay na koneksyon. At ang kakulangan ng koneksyong iyon ay may malalim na epekto, hindi lang sa mental health kundi sa hormonal system din ng lalaki. Kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng tunay na koneksyon, nagre-release ang utak ng oxytocin, ang tinatawag na bonding hormone o love hormone. Ang oxytocin ay nagbababa ng cortisol, nagpapalakas ng immune system, at nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan at kapayapaan. Kapag wala ang koneksyong iyon, wala rin ang epekto ng oxytocin, at ang katawan ay nagpapatuloy sa stress mode ng mas matagal. Kaya ang mga lalaking walang malalim na koneksyon sa iba ay literal na nagtatrabaho ang katawan nila ng mas mahirap, nang walang pahinga, nang walang lunas na dulot ng pagmamahal at pagiging kabilang sa isang komunidad. Bago tayo magpatuloy sa mas malalim na bahagi ng ating pag-uusap ngayon, gusto ko munang sabihin ang isang bagay na mahalaga. Ang lahat ng ibinabahagi ko sa iyo ngayon, ang agham, ang datos, ang mga pananaliksik, ay para sa iyong impormasyon at edukasyon lamang. Hindi ito kapalit ng profesional na medical na payo. Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa iyong kalusugan, pisikal man o emosyonal, pakikonsulta ang isang kwalipikadong doktor o health professional. Sila ang may kakayahang suriin ang iyong partikular na sitwasyon at bigyan ka ng tamang gabay. Ang video na ito ay tulong upang maunawaan mo ang iyong katawan ng mas mabuti. Ngunit ang tunay na pag-aalaga ay nagsisimula sa isang totoong konsultasyon sa isang totoong doktor. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamahalaga at madalas na hindi pinag-uusapan na aspeto ng buhay ng lalaki, ang kanyang relasyon sa kanyang partner at ang kanyang pag-unawa sa sarili niya bilang isang kasosyo sa isang relasyon. Ang agham ng relasyon ay isang kahangahangang larangan. Sa loob ng maraming dekada, pinalawak ng mga mananaliksik tulad ng sikat na Dr. John Gottman ng University of Washington ang ating pag-unawa sa kung ano ang gumagawa ng isang relasyon na malusog, masustansya at matagal. At ang isa sa mga pinakamalinaw na natuklasan mula sa kanilang trabaho ay ito. Ang mga lalaki na nagtatagumpay sa kanilang mga relasyon, mga lalaking maligaya, mga lalaking may malalim na koneksyon sa kanilang partner, ay may isang bagay na natatangi sa kanila. Natututo silang mapansin. Mapansin ang mga maliit na bagay, ang pagbabago ng ekspresyon ng kanilang partner, ang tono ng boses, ang mga salitang hindi sinabi, ang pagod na nagtatago sa likod ng ayos lang ako. Ang pangangailangan na hindi direktang hinahayag ngunit malinaw na naroon. Ito ang tinatawag sa psikolohiya na emotional attunement, ang kakayahang mag-tune in sa emosyonal na estado ng isa pang tao. At tayon sa mga pag-aaral, ito ay isang kakayahan, hindi isang katangian na ipinanganak mo. Maaari itong paunlarin. Maaari itong matutunan. Ngunit kailangan mo munang matutunan ang parehong kasanayan sa iyong sarili. Sapagkat paano mo mapapansin ang mga pangangailangan ng iba kung hindi mo pa napapansin ang iyong sariling pangangailangan? Ito ang puso ng ating talakayan ngayon. Ang maraming kalalakihan ay hindi mapansin ang kanilang mga partner, ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang mga anak, hindi dahil wala silang pagmamahal. Mahal nila sila, nandoon ang pagmamahal. Ngunit hindi nila maintindihan ang mga signal. Hindi nila nabibigyan ng tamang atensyon ang mga maliit ngunit mahalaga na mga mensahe dahil sa loob ng maraming taon, natutunan nilang hindi mapansin ang sarili nila. Pag-usapan natin ang tungkol sa hormones at kung gaano kalakas ang epekto nito sa emosyon, sa relasyon at sa kalusugan ng lalaki. Ang testosterone, ang pangunahing male hormone, ay madalas na inilalarawan bilang isang bagay na simpleng nagpapalakas ng libido at nagpapataas ng lakas. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado at mas kagiliw-giliw kaysa iyon. Ang testosterone ay gumaganap ng mahalagang papel sa maraming aspeto ng buhay ng lalaki. Sa kanyang mood, sa kanyang kakayahang mag-isip ng malinaw, sa kanyang antas ng enerhiya, sa kanyang sense of confidence, at maging sa kanyang kakayahang makiisa at makilahok sa mga relasyon. Kapag mababa ang testosterone, isang kondisyon na tinatawag na hypogonadism o mas karaniwan, low T,
Ang isang lalaki ay maaaring makaramdam ng pagod ng walang malinaw na dahilan, kawalan ng motibasyon, irritability, pagbabago ng mood at maging ng depression. At ang karamihan sa mga lalaking nakakaranas ng mga sintomas na ito ay hindi alam na ito ang dahilan. Iniisip nila na pagod lang sila sa trabaho. Iniisip nila na ganun talaga ang pakiramdam ng pagtanda. Iniisip nila na problema ng isipan nila at dahil hindi nila gustong pag-usapan ang kanilang isipan, nananatili silang tahimik. Ngunit may mas malalim pa rito. Ang antas ng testosterone ay direktang naapektuhan ng lifestyle, ng tulog, ng ehersisyo, ng dieta, ng antas ng stress, at ng kalidad ng iyong mga relasyon. Oo, narinig mo yon ng tama. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga lalaking may masustansyang relasyon, mga relasyong puno ng tiwala, ng komunikasyon, ng emosyonal na koneksyon, ay may mas malusog na hormonal profile kaysa sa mga lalaking nag-iisa o may strained na relasyon. Ang iyong relasyon literal ay nakakaapekto sa iyong hormones, at ang iyong hormones ay nakakaapekto sa iyong relasyon. Ito ay isang bidirectional na relasyon, isang sistema ng mutual influence na maaari mong gamitin para sa iyong kapakinabangan kung alam mo kung paano. Kabilang din sa hormonal system ng lalaki ang isang hormone na madalas itinukoy sa kababaihan, oxytocin. Minsan tinatawag itong the love hormone o the bonding hormone. Ngunit ang mga lalaki ay may oxytocin din, at ito ay gumaganap ng napakahalagang papel sa kanilang kakayahang bumuo ng tiwala, magmahal at maramdam ng koneksyon sa iba. Ang oxytocin ay nagre-release kapag may physical na contact, isang yakap, isang hawak ng kamay, at kapag may emosyonal na intimacy. Kapag ang isang lalaki ay bukas sa mga ganitong sandali ng koneksyon, ang kanyang katawan ay nagbibigay sa kanya ng literal na biochemical na gantimpala. Kaya kapag sinasabi ng agham na ang mga lalaking may masustansyang relasyon ay mas malusog, hindi ito simpleng obserbasyon. Ito ay mauunawaan sa antas ng mga molecule. Ang pagmamahal ay gamot sa pinakaliteral na siyentipikong paraan. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa komunikasyon, ang ugat ng lahat ng malusog na relasyon at isa sa mga pinaka-hindi binibigyang pansin na kasanayan ng maraming kalalakihan. Ang komunikasyon sa isang relasyon ay hindi simpleng pag-uusap. Ito ay ang kakayahang marinig, at ang pagkakaiba ng marinig at makinig ay napakalaki. Ang marinig ay ang pisikal na proseso ng pagpasok ng tunog sa iyong tainga. Ang makinig ay isang aktibong proseso. Ito ay ang pagbibigay ng iyong buong atensyon, ang pagsubok na maunawaan ang ibig sabihin ng sinasabi at ang hindi sinasabi ng kausap mo. Ayon sa mga pag-aaral sa relasyon at komunikasyon, ang isa sa mga pinakakaraniwang reklamo ng mga kababaihan sa kanilang mga partner na lalaki ay ito: hindi ko nararamdaman na tunay siyang nakikinig sa akin. At ang tugon ng maraming lalaki sa reklamo na iyon ay, pero nakikinig naman ako. Naririnig ko ang sinasabi mo. At doon mismo ang agwat, ang puwang sa pagitan ng naririnig at nakikinig. Bakit mahirap para sa maraming lalaki ang aktibong pakikinig? Bahagi ng sagot ay nandoon sa kung paano itinayo ang utak nila. Ayon sa ilang pananaliksik sa neuroscience, bagaman ito ay isang simplification ng mas komplikadong realidad, ang mga lalaki ay may tendensyang mag-isip sa isang mas linear, problema-solusyon na paraan. Kapag may ikinukwento ang isang tao sa kanya, ang unang reaksyon niya ay hanapin ang solusyon, ang sagot, ang paraan ng pag-aayos. Ngunit madalas, kapag ibinabahagi ng isang tao ang kanilang damdamin o karanasan, hindi nila hinahanap ang solusyon. Hinahanap nila ang presensya. Hinahanap nila ang koneksyon. Hinahanap nila ang pakiramdam na sila ay naririnig, nauunawaan at hindi nag-iisa. Ito ang isa sa mga pinakamahalaga at madalas pinakahinayang na hindi natutunan na aralin para sa maraming kalalakihan, ang pagkakaiba ng solving at supporting. Ang solving ay para sa mga problema na may solusyon. Ang supporting ay para sa mga sandaling nangangailangan ng presensya, ng puso, hindi ng sagot, at ang magandang balita, ito ay natutukan. Ito ay isang kasanayan. At kapag natutunan ng isang lalaki ang kasanayang ito, nagbabago ang kanyang mga relasyon sa lahat ng direksyon, sa kanyang partner, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kaibigan, at maging sa kanyang sarili. Ngayon nais kong pag-usapan ang isang bagay na malalim at mahalaga, isang bagay na madalas hindi tinatawid ng mga talakayan tungkol sa kalusugan ng lalaki. At iyon ay ang koneksyon sa pagitan ng pisikal na intimacy, ng emosyonal na kalusugan, at ng kahalagahan ng tunay na mutual na paggalang sa isang relasyon. Sa loob ng maraming kultura, ang pisikal na intimacy sa pagitan ng mga magkasosyo ay madalas ipinagdiriwang o pinag-uusapan ng hiwalay sa emosyonal na aspeto ng relasyon.
para bang ang katawan at ang puso ay dalawang magkahiwalay na mundo. Ngunit ayon sa agham, sa sikolohiya at sa karanasan ng milyon-milyong tao, ang katotohanan ay kabaligtaran nito. Ang pisikal na intimacy at ang emosyonal na intimacy ay magkakaugnay na aspeto ng iisang malusog na relasyon. Para sa maraming lalaki, ang pisikal na kontak, ang isang yakap, ang isang haplos sa kamay, ang simpleng pagiging malapit sa kanilang mahal sa buhay, ay isa sa mga pinakamabisang paraan ng pagpapababa ng stress at ng pagpapalakas ng kanilang pakiramdam ng koneksyon. Hindi ito dahil sa anumang simplistic na dahilan. Ito ay dahil sa pisyolohiya. Ang pisikal na maayang kontak ay nagre-release ng oxytocin, nagbababa ng cortisol, nagpapabagal ng ritmo ng puso at nagbibigay sa nervous system ng signal na ito ay ligtas, na hindi kayo nag-iisa. Ngunit dito naroon ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng maraming kalalakihan. Ang pisikal na intimacy ay hindi lamang isang pangangailangan ng katawan. Ito ay isang wikang inihahandog ng dalawang tao sa isa't isa. At tulad ng lahat ng wika, ito ay may kultura, may konteksto, at may pangunahing kinakailangan, ang pahintulot, ang paggalang, at ang tunay na pagnanais ng dalawang panig. Kapag ang isang lalaki ay hindi naiintindihan ang katotohanan ito, kapag iniisip niya ang intimacy bilang isang bagay na nangangailangan lamang ng pisikal na katawan at hindi ng emosyonal na koneksyon, nawawala ang pinakamahalaga at pinakamagandang bahagi nito. Sapagkat ang intimacy na walang emosyonal na koneksyon ay hindi talaga intimacy. Ito ay isang pisikal na kilos lamang, at kapag ito ang palagi, nakakaramdam ang mga kasosyo na sila ay hindi tunay na nakikita, hindi tunay na mahal. Kaya ang isa sa mga pinakamahalaga at madalas pinakahinayang na hindi naiintindihan na bagay para sa maraming kalalakihan ay ito. Ang tunay na intimacy ay nagsisimula bago ang pisikal na kontak. Nagsisimula ito sa isang tanong, sa isang pagdanggit ng kamay, sa isang kumusta ka ngayon, talagang kumusta, sa isang tahimik na presensya habang nakikinig, sa pakiramdam ng pagiging ligtas na ang iyong partner ay ligtas sa iyo at ikaw ay ligtas sa kanya. Ang mga lalaking natututo nito na ang pinakamahalagang bahagi ng intimacy ay ang emosyonal na lupa na tinatahanan ninyo bago pa man dumating ang anumang pisikal na sandali, ay ang mga lalaking inilarawan ng kanilang mga partner bilang pinakamahal, pinakapinagkakatiwalaan, at pinakakasiya siyang makatabi sa buhay. May isang bagay pang nais kong pag-usapan na malalim. At ito ay ang usapin ng pahintulot at paggalang bilang mga haligi ng lahat ng malusog na relasyon. Ang pahintulot ay hindi isang legal na term lamang. Hindi ito isang bagay na kailangan lang tandaan bilang isang patakaran. Ang pahintulot ay isang patuloy na proseso ng pagtitiyak na ang dalawang tao sa isang relasyon ay tunay na nais, ng buong kalayaan at buong pagmamahal, ang bawat sandali ng kanilang pagsasama. Ito ba yung isang patuloy na pag-check-in sa isa't isa? Ayos ka ba? Komportable ka ba? Nais mo ba ito? Para sa maraming lalaki, ang pag-unawa sa pahintulot ng higit pa sa isang simpleng oo o hindi, at sa halip ay bilang isang patuloy na daloy ng komunikasyon, ng pagtitinginan, ng pakikinig, ay nagbabago ng lahat. Ito ang nagbibigay ng lalim sa relasyon. Ito ang nagbibigay ng kumpiyansa at kaligtasan sa parehong panig. Ito ang nagpapalago ng tiwala. At ang tiwala, ito ang pundasyon ng lahat. Hindi ang passion, hindi ang pisikal na atraksyon. Bagaman mahalaga rin ang mga ito, ang tiwala ang nagpapanatili ng isang relasyon sa pagdaan ng panahon, sa gitna ng mga pagsubok at sa kabila ng lahat ng pagbabago ng buhay. Ayon sa Dr. Gottman, ang kanilang pananaliksik ay nagpakita na ang mga couple na may mataas na antas ng tiwala at mutual na paggalang, mga couple na pareho silang nakakaramdam na ligtas sa isa't isa, ay ang mga pinakamatagumpay at pinakamasayang mga relasyon sa lahat ng kanilang napag-aralan. Hindi ang mga couple na palaging masaya. Hindi ang mga couple na walang away. Ang pinakamatagumpay na mga relasyon ay ang mga couple na kahit may hindi pagkakaintindihan, kahit may alitan, ay alam ng bawat panig na ang kabilang isa ay may mabuting intensyon, na sila ay ligtas, at na ang kanilang relasyon ay mas mahalaga pa sa anumang isang pagtatalo. Iyon ang uri ng relasyon na maaring buuin ng bawat lalaki sa pamamagitan ng pakikinig, ng pagpapakita ng tunay na interes, ng pagbibigay ng paggalang, at ng pagiging isang ligtas na espasyo para sa kanyang partner. Pag-usapan din natin ang tungkol sa mental health, isang paksa na sa loob ng maraming taon ay halos hindi pinapag-usapan sa konteksto ng kalusugan ng lalaki, ngunit ngayon ay nagsisimula ng bigyang pansin ng agham, ng medisina at ng lipunan. Ayon sa World Health Organization, ang depression ay isa sa mga pinakakaraniwan at pinaka hindi nire-rekognisa na sakit sa mga lalaki.
Bakit hindi nire-recognisa? Bahagi ng dahilan ay ang mga sintomas ng depression sa mga lalaki ay madalas na ibasa sa mga kababaihan at ang karaniwang imahe ng isang taong may depression, pagiging malungkot, pag-iyak, pagiging walang lakas, ay hindi palaging tugma sa kung paano ito lumalabas sa mga lalaki. Sa mga lalaki, ang depression ay madalas na nagpapakita bilang irritability at galit, pagiging mas mapanganib, risk-taking behavior, labis na pag-inom ng alak o paggamit ng ibang substances, pag-iwas sa mga tao, pagiging obsession sa trabaho bilang paraan ng pag-iwas sa emosyon, at pagkawala ng interes sa mga bagay na dating nagbibigay ng kasiyahan. Ang isang lalaki na laging galit, na parang hindi mahanap ang kapayapaan, na nagtatago sa trabaho o sa kanyang mga libangan, maaaring ito ay hindi simpleng personalidad. Maaaring ito ay isang tanda na kailangan niya ng tulong. At ang tulong, ang paghahanap ng profesional na suporta, ang pagpunta sa isang therapist o psychiatrist, ang pakikipag-usap ng taimtim sa isang tiwala at mapagkalingang doktor, hindi ito kahinaan. Ito ang pinakamatapang na bagay na maaring gawin ng isang lalaki para sa kanyang sarili at para sa mga taong mahal niya. Sapagkat kapag ang isang lalaki ay nasa gitna ng depression o anxiety at hindi humihingi ng tulong, hindi lang siya ang naapektuhan. Ang kanyang mga anak ay naapektuhan. Ang kanyang partner ay naapektuhan. Ang kanyang trabaho, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang kakayahang mamuhay ng buong buo. Lahat ito ay naapektuhan. Ang pag-aalala mo sa iyong mental health ay hindi pag-aalaga sa sarili lamang. Ito ay pag-aalaga sa lahat ng mga taong nagmamahal sa iyo. Mayroon akong isang kaibigan na doktor na nagtuturo sa mga medical students at minsan sa gitna ng isang klase tungkol sa men's health, tinanong niya ang kanyang mga estudyante. Ano ang pinaka-epektibong paraan upang palawigin ang buhay ng isang lalaki? Ang mga estudyante ay nagbigay ng iba't ibang sagot. Ehersisyo, tamang dieta, pagtigil sa paninigarilyo, regular na check-ups, lahat sila ay tama. Ngunit ang sagot na ibinigay ng doktor ay ito. Ang pinaka-epektibong paraan upang palawigin ang buhay ng isang lalaki ay ang turuan siyang humingi ng tulong. Iyon ay ang sagot na nagbukas ng isang mahabang talakayan sa klase na iyon. At ito rin ang sagot na gusto kong marinig ng bawat lalaki na nanunood ngayon. Ang paghiling ng tulong mula sa isang doktor, mula sa isang therapist, mula sa isang malapit na kaibigan, mula sa iyong partner, hindi ito pagpapabaya sa iyong responsibilidad. Ito ang pinaka-responsable at pinaka-makapangyarihang bagay na maaari mong gawin. Sapagkat ang isang lalaking alam kung kailan kailangan niya ng tulong at hindi nag-aalangan na humingi ay isang lalaking may tunay na lakas ng loob. Ngayon, nais kong pag-usapan ang isang partikular na aspeto ng pisikal na kalusugan ng lalaki na madalas tinatakpan ng hiya o kakulangan ng impormasyon, at iyon ay ang kalusugan ng reproductive system ng lalaki bilang bahagi ng pangkalahatang kalusugan ng katawan. Ang katawan ng lalaki, tulad ng katawan ng lahat ng tao, ay isang integrated na sistema. Walang organ na gumagana ng hiwalay. Ang kalusugan ng puso ay nakakaapekto sa lahat ng bahagi ng katawan. Ang kalusugan ng isipan ay nakakaapekto sa hormonal system. Ang hormonal system ay nakakaapekto sa reproductive health. At ang reproductive health, kahit hindi ito madalas na paksa ng pag-uusap, ay isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan ng lalaki. Ayon sa mga doktor at urologist, ang isa sa mga pinakakaraniwang problema na nararanasan ng mga lalaki, ngunit madalas hindi pinag-uusapan, ay ang erectile dysfunction o ang kawalan ng kakayahang makamit o mapanatili ang ereksyon. At narito ang mahalagang katotohanan na dapat malaman ng bawat lalaki. Ang erectile dysfunction ay madalas na isang sintomas, hindi isang pangunahing sakit. Ito ay madalas na unang tanda ng isang mas malaking problema sa cardiovascular system o sa hormonal balance, at kapag naranasan mo ito, ito ay isang signal mula sa iyong katawan na kailangan ng atensyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang isang lalaking nakakaranas ng erectile dysfunction sa edad na 30 hanggang 40 taon ay may mas mataas na panganib ng cardiovascular disease sa susunod na 10 taon kahit wala pang ibang sintomas. Ito ay dahil ang mga blood vessels na nagdadala ng dugo sa reproductive organs ay mga maliliit na daluyan. At kapag may problema sa mga ito, madalas na nagpapahiwatig ito ng mas malawak na problema sa sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Kaya kapag ang isang lalaki ay nakakaranas ng ganitong problema, ang tamang hakbang ay hindi ang kahihiyan o ang pagtatakip. Ang tamang hakbang ay ang pagpunta sa doktor. Sapagkat ang maagang pagtuklas at paggamot ay maaaring hindi lamang magpabuti ng pisikal na kalusugan, kundi maaari ring makapagligtas ng buhay.
Katulad nito, ang kalusugan ng prostate, ang maliit na glandula na nakapaligid sa uretra ng lalaki, ay isang mahalagang aspeto ng men's health na kailangan ng regular na pagmamatyag. Ang benign prostatic hyperplasia, BPH, o ang pagsasama-sama ng prostate gland ay isang karaniwang kondisyon sa mga lalaking nasa edad. Ang prostate cancer naman ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki sa buong mundo. Ngunit kapag natuklas ng maaga, ito ay may napakataas na rate ng pagbaling at paggaling. Ang pag-aaral na regular na pagpunta sa doktor para sa mga check-up, kasama na ang prostate-specific antigen (PSA) test kapag tamang panahon na ayon sa iyong doktor, ay hindi isang karangyaan o isang bagay na para lamang sa mga masyadong nag-aalala. Ito ay isang praktikal at responsableng hakbang ng isang lalaking nagmamahal sa kanyang sarili at sa mga taong umaasa sa kanya. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa tulog. Isa sa mga pinaka-hindi pinahalagahang aspeto ng kalusugan ng lalaki, ngunit isa sa mga pinakamahalaga. Ang tulog ay hindi isang passive na proseso. Sa loob ng bawat gabi ng mahimbing na tulog, ang katawan ay gumagawa ng napakaraming bagay. Nagpapaayos ng mga tissue, nagre-release ng growth hormone, nagpapanibago ng immune system, nagpoproseso ng emosyonal na karanasan, at nagre-reset ng hormonal balance. Para sa mga lalaki, ang tulog ay lalong mahalaga sapagkat ang isang malaking bahagi ng testosterone production ay nangyayari sa panahon ng deep sleep. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga lalaking tulog ng kulang sa 6 na oras sa isang gabi ay may mas mababa hanggang 20% na antas ng testosterone kaysa sa mga lalaking tulog ng 7 hanggang 9 na oras. At ang mababang antas ng testosterone, tulad ng tinalakay natin kanina, ay nakakaapekto sa mood, sa enerhiya, sa kakayahang mag-isip ng malinaw at sa kalidad ng mga relasyon. Gayunpaman, maraming lalaki ang itinuturing ang kakayahang matulog ng kaunti bilang isang tanda ng lakas o dedikasyon. Matulog lang ang tamad. 5 lang ang tulog ko, kaya kong ganapin ang lahat. Ito ay isa sa mga pinakamagastos na mito sa kultura ng pagiging lalaki. Ang katotohanan na ito, ang tulog deprivation ay kumakanin sa iyong kakayahan. Binabawasan nito ang iyong kakayahang mag-isip ng malinaw, gawin ang mabuting desisyon, pamahalaan ang iyong emosyon, at makihalubilo ng epektibo sa iyong mga mahal sa buhay. Ang isang lalaking laging pagod ay hindi isang mas malakas na lalaki. Ito ay isang lalaking nagbibigay ng mas mababa kaysa sa kanyang tunay na kapasidad. Ang pag-aalaga sa tulog, ang pagbibigay ng 7 hanggang 9 na oras ng kalidad na pahinga sa bawat gabi, ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin para sa iyong katawan, iyong isipan, at iyong mga relasyon. Pag-usapan din natin ang tungkol sa pisikal na ehersisyo, hindi bilang isang aesthetic na layunin, kundi bilang isang malalim na bahagi ng pisikal at emosyonal na kalusugan ng lalaki. Ang ehersisyo ay may mga epekto sa katawan na higit pa sa pagpapataas ng kalamnan o pagbabawas ng timbang. Ayon sa agham, ang regular na ehersisyo ay nagpapataas ng antas ng testosterone, nagpapalakas ng cardiovascular system, nagpapabuti ng kalidad ng tulog, nagpapababa ng cortisol, nagre-release ng endorphins, ang mga natural na feel-good chemicals ng utak, at nagpapababa ng panganib ng depression at anxiety. Sa isang meta-analysis na inilathala sa JAMA Psychiatry, ang regular na pisikal na aktibidad ay nagpakita ng parehong epekto sa mga sintomas ng mild hanggang moderate depression bilang ilang antidepressant medications nang walang mga side effects. Hindi ito nangangahulugang ang ehersisyo ay kapalit ng gamot o ng propesyonal na paggamot. Hindi ito ang punto. Ang punto ay ang pagpapakita ng kahangahangang kapangyarihan ng paggalaw ng katawan para sa kalusugan ng isipan. Ngunit dito naman may mga lalaking pumupunta sa ibang direksyon, nagiging obsesyon sa ehersisyo bilang paraan ng pag-iwas sa emosyonal na mga isyu, o gumagamit ng pisikal na pagbabago ng katawan bilang kanilang tanging sukatan ng halaga bilang isang tao. Ang ganitong relasyon sa ehersisyo ay maaari ring maging hindi malusog, at ito rin ay kailangang kilalanin at pag-usapan. Ang malusog na relasyon sa ehersisyo ay ito. Ginagawa mo ito dahil mahal mo ang iyong katawan, hindi dahil kinamumuhian mo ito. Ginagawa mo ito upang maramdaman ang lakas at kalusugan, hindi upang parusahan ang iyong sarili. Ginagawa mo ito bilang bahagi ng isang malusog na pamumuhay, hindi bilang isang takbuhan mula sa mga bagay na kailangan mong harapin. Ang isa pa sa mga bagay na hindi pinapansin ng maraming kalalakihan ay ang kahalagahan ng preventive healthcare. Ang regular na pagpunta sa doktor hindi kapag may sakit na, kundi bilang isang gawin ng pag-aalaga sa sarili. Sa maraming kultura,
Kasama na ang ating kultura dito sa Pilipinas, ang pagpunta sa doktor ay madalas itinuturing na isang bagay na ginagawa lamang kapag may malinaw na sintomas, kapag may masakit na, kapag hindi na matiis. Ngunit ang preventive healthcare, ang regular na blood pressure monitoring, ang blood sugar check-up, ang cholesterol test, ang pag-check ng kidney function at liver function, at para sa mga lalaking nasa tamang edad, ang prostate check-up ay ang paraan upang mahuli ang mga problema bago pa sila maging malaki. Ang hypertension, mataas na presyon ng dugo, ay tinatawag na the silent killer sa medikal na komunidad. Bakit? Dahil madalas itong walang nararamdamang sintomas. Maaari kang magkaroon ng delikadong mataas na presyon ng dugo nang hindi mo nararamdaman. At kapag hindi ito nakita at naging sanhi ng isang stroke o heart attack, ang mga kahihinatnan ay maaaring permanente o fatal. Katulad nito, ang type 2 diabetes ay madalas na nauna-unlad ng maraming taon bago ang diagnosis. At sa panahong iyon, maaaring naglalagay na ng pinsala sa mga organ ang mataas na antas ng blood sugar. Ang maagang pagtuklas sa pamamagitan ng simpleng blood test ay nagbibigay ng pagkakataon na makontrol ang kondisyong ito at maiwasan ang mga komplikasyon. Ang mga bagay na ito ay simpleng katotohanan ng siyensya. Ngunit para sa maraming lalaki, ang pagkuha ng panahon na magpunta sa doktor para sa isang routine check-up ay mukhang hindi kailangan o aksaya ng oras. At dun mismo ang problema. Sapagkat ang oras na ginugugol mo sa isang regular na check-up ngayon ay maaaring makatipid sa iyo ng daan-daang oras ng ospitalisasyon, rehabilitasyon, o mas malubhang medikal na pamamaraan sa hinaharap. Nais ko ring pag-usapan ang tungkol sa papel ng nutrisyon sa kalusugan ng lalaki. Hindi sa paraang nagbibigay ng komplikadong dieta o listahan ng mga pagkain, kundi sa paraang siyentipiko at praktikal. Ang katawan ng lalaki ay nangangailangan ng ilang partikular na mga sustansya para sa optimal na kalusugan. Zinc, halimbawa, ay isang mineral na napakahalagang papel sa testosterone production at sa immune function, at ito ay matatagpuan sa mga pagkain tulad ng karne, pagkain mula sa dagat tulad ng talaba at hipon, beans at mga buto. Ang vitamin D, na madalas na kulang sa mga taong hindi sapat ang araw sa balat, ay mahalaga para sa testosterone production, immune function at kahit para sa mental health. Ang omega-3 fatty acids, na matatagpuan sa mga isda tulad ng salmon at sardinas, ay nagpoprotekta sa puso at nagpapababa ng inflammation sa katawan. Ngunit higit sa mga partikular na sustansya, ang pinakamahalaga sa nutrisyon ay ang kabuuan, ang pattern ng pagkain. Ang pagkain na puno ng mga naprosesong pagkain, ng labis na asukal, ng trans fats, at ng pag-inom ng labis na alak ay naglalagay ng mabigat na pasanin sa katawan, sa puso, sa atay, sa pancreas, at sa hormonal system. At dito naman naroon ang isang bagay na madalas hindi napapansin, ang relasyon sa pagitan ng nutrisyon at ng mental health. Ayon sa mga pag-aaral, ang gut microbiome, ang mga mikroorganismo na nakatira sa ating digestive system, ay direktang komunikasyon sa utak sa pamamagitan ng tinatawag na gut-brain axis. Ang isang malusog na gut microbiome na napapanatili ng pagkain ng mga fibrous na pagkain at fermented foods ay nakakatulong sa produksyon ng serotonin, isa sa mga pangunahing feel-good neurotransmitters ng utak. Kaya ang pagkain mo ay nakakaapekto hindi lamang sa iyong katawan. Nakakaapekto ito sa iyong mood, sa iyong isipan at sa iyong kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay. Nais ko ring direktang pag-usapan ng isang bagay na madalas pinag-uusapan sa kultura ng lalaki, at iyon ay ang alcohol at ang ibang mga substance. Para sa maraming lalaki, ang alcohol ay naging bahagi ng social fabric, ng pagdiriwang, ng pakikiisa, ng pagpapawala ng stress. At habang ang katamtamang pag-inom ay ayon sa ilang pananaliksik ay hindi naman agad nagdudulot ng seryosong problema para sa karamihan ng malulusog na tao, ang labis na pag-inom ay may malinaw at dokumentadong mga epekto sa kalusugan ng lalaki. Ang alcohol ay isang depressant, nagpapabagal nito ang nervous system. Sa mahabang panahon, ang labis na pag-inom ay nagdudulot ng pinsala sa atay, nagpapababa ng testosterone, nagwawasak ng kalidad ng tulog, nagpapalakas ng anxiety at depression, at nagpapababa ng kakayahang kumonekta ng tunay sa mga tao. Iyon ang totoong ironya ng alcohol bilang social lubricant. Pakiramdam mo, mas madali kang makisalamuha, ngunit sa mahabang panahon, binabawasan nito ang iyong kakayahang bumuo ng tunay na koneksyon. Higit pa rito, ang paggamit ng alcohol o ibang substance bilang pangunahing pamamaraan ng pag-cope sa stress o emosyon ay isang pattern na nangangailangan ng atensyon.
at maaaring indikasyon ng isang mas malaking pangangailangan para sa suporta at pag-unawa. Kung ikaw o ang isang lalaki na kilala mo ay gumagamit ng substansyang ito bilang paraan ng pag-iwas sa mga emosyon o sitwasyon, ang pinakamapagmahal na bagay na maaari mong gawin ay ang maghanap ng tulong mula sa isang doktor, mula sa isang counselor o mula sa mga support group na espesyalisado sa ganitong uri ng suporta. Sa palagay ko, isa sa mga pinakamalalim na pagbabago na maaaring gawin ng isang lalaki para sa kanyang sarili at para sa mga taong mahal niya ay ang pagbabago ng kanyang relasyon sa kahinaan. Sa loob ng maraming kultura, ang kahinaan, ang pagpapakita ng emosyon, ang pagiging ditiyak, ang pag-amin na hindi mo alam lahat, ang paghiling ng tulong, ay iniugnay sa kahihiyan. Bilang mga lalaki, natututo tayo na ang kahinaan ay isang bagay na itago, natakpan, na labanan. Ngunit narito ang isang katotohanan na maaaring baguhin ang lahat para sa iyo kung payagan mo, ang kahinaan ay hindi kabaligtaran ng lakas. Ang kahinaan ay isang bahagi ng lakas. Ito ang isa sa mga pangunahing natuklasan ng pananaliksik ni Dr. Brené Brown ng University of Houston na nagtalaga ng higit sa 2 dekada sa pag-aaral ng koneksyon, kahihiyan at pagkasugapa. Ayon sa kanyang pananaliksik na sumasaklaw sa daan-daang libong interview, ang mga taong nakakaramdam ng pinakamalalim na koneksyon, pinakamasayang buhay, at pinakamatatag na relasyon ay ang mga taong may kakayahang tanggapin at ipahayag ang kanilang kahinaan. Hindi sila ang mga taong walang takot. Hindi sila ang mga taong walang pagdududa. Hindi sila ang mga taong laging tama o laging malakas. Sila ang mga taong nangangahas pa rin. Sa kabila ng takot, sa kabila ng pagdududa, at hindi nagtatago sa likod ng isang armor ng peking lakas. Para sa mga lalaki, ang pagsasanay na ito, ang unti-unting pagpapalaya ng sarili mula sa pangangailangan na magmukhang perpekto, na palaging may sagot na hindi kailanman mabigo, ay maaaring isa sa mga pinakamabisang bagay para sa kanilang kalusugan, para sa kanilang mga relasyon at para sa kanilang kaligayahan. Habang papalapit na tayo sa katapusan ng ating pag-uusap ngayon, gusto kong bigkasin ng aming doktor ang kanyang huling saloobin. Ako ay nagsagawa ng maraming taon ng medikal na pagsasanay at ng mas maraming taon pang medikal na pagsasanay kasama ang mga pasyente. At sa lahat ng mga tao na yon, sa lahat ng mga lalaki na dumaan sa aking klinika, ang pinaka-nakakaantig na mga sandali ay hindi ang mga sandali ng diagnosis o ang mga sandali ng mahirap na balita. Ang pinaka-nakakaantig na mga sandali ay ang mga sandaling inamin ng isang lalaki. Minsang may luha, minsang nang walang luha ngunit may mabigat na tinig, ang isang bagay na matagal na niyang tinatago. Doc, pagod na ako. Doc, hindi ko alam kung mahal pa niya ako. Doc, hindi ko naintindihan ang nangyayari sa akin. Doc, iniisip ko na ang lahat ay mas magiging madali kung wala na ako. Iyon ang mga sandaling alam ko na ang pagpunta ng lalaki sa doktor ay hindi lamang para sa kanyang pisikal na kalusugan. Ito ay para sa kanyang buhay. At bawat sandaling iyon, bawat pagsisiwalat na iyon, ay nagpapaalaala sa akin kung bakit ito ang trabaho na pinili ko. Sapagkat ang kakayahang marinig ang isang lalaki sa kanyang pinakamahina at pinakatapat na sandali, at ang makapag-alok sa kanya ng tulong, ng direksyon, ng pag-asa, iyon ang pinakamahalaga sa lahat ng maaari kong gawin. Kaya sa lahat ng lalaki na nanunood ngayon, gusto kong itanong sa inyo, anong bagay ang matagal na ninyong tinatago? Anong bagay ang naririto sa inyong dibdib na hindi pa nalalagay sa salita? Anong tanong ang umaatake sa inyo sa madaling araw na hindi ninyo tinanong sa sinuman? Ang inyong sagot, kahit sa inyong sarili lamang, ay ang simula ng isang bagay na maaaring magbago ng inyong buhay. At kung handa na kayo, kung handa kayong kumuha ng isang hakbang, makipag-usap sa isang doktor, sa isang tiwala at mapagkalingang kaibigan, sa isang therapist, sa inyong partner, kahit sa komento ng video na ito, sapagkat maaaring ang inyong mga salita ay makapagbibigay ng lakas sa ibang lalaki na nagbabasa. At ngayon, bilang pagtatapos ng ating pag-uusap ngayon, nais kong bumalik sa pangunahing katanungan na ating sinalubong sa simula. Ang mga lalaki, bilang mga anak, bilang mga kaibigan, bilang mga partner, bilang mga ama, ay may napakahalagang papel sa buhay ng mga tao sa paligid nila. At upang maging buong-buo silang naron, upang maging tunay silang presente, tunay na nagmamahal, tunay na nakatutulong, kailangan muna nilang alagaan ang kanilang sarili. Hindi ito sakripisyo, hindi ito pagiging makasarili. Ito ay isang pag-unawa na ikaw ay hindi maaring magbigay mula sa isang baso na walang laman.
Ang pag-aalaga sa iyong katawan sa pamamagitan ng ehersisyo, ng tamang nutrisyon, ng sapat na tulog at ng regular na medical na check-up ay pag-aalaga rin sa mga taong mahal mo. Ang pag-aalaga sa iyong emosyonal na kalusugan sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong mga damdamin, ng paghahanap ng tulong kapag kailangan, ng pagiging bukas sa koneksyon ay pag-aalaga rin sa kalidad ng iyong mga relasyon. Ang pag-unawa sa kahalagahan ng tunay na komunikasyon, ng pahintulot, ng paggalang at ng emosyonal na presensya ay ang pag-unawa sa kahulugan ng tunay na pagmamahal. At ang pag-aaral na ang humingi ng tulong ay hindi kahinaan, kundi isang pagpapakita ng pinakamalalim na lakas, ay maaring ang pinakamahalaga at pinakanagbabago ng buhay na aralin na matututuhan ng isang lalaki. Ito ang mga bagay na hindi pinapansin ng maraming kalalakihan. At ngayon alam mo na. Ang tanong ko sa iyo bilang pagtatapos ay ito. Ano ang iyong palagay tungkol sa lahat ng ating napag-usapan ngayon? Nakakilala ka ba ng iyong sarili sa alinman sa mga inilarawan natin? May bagay bang natututo ka ngayon na gusto mong baguhin sa iyong buhay o sa iyong relasyon? Ibahagi mo sa amin sa komento dahil ang iyong saloobin ay mahalaga. Hindi lang para sa iyo. Para sa lahat ng lalaki na maaring kailangang marinig na hindi sila nag-iisa. Ito ang agham. Ito ang totoo. At neto ang mahal mo sa iyong sarili. Wag ang mahal mo sa mga taong nagmamahal sa iyo. Hanggang sa susunod na pag-uusap, mag-ingat kayo at huwag kalimutang alagaan ang inyong sarili.